Tag-init na ramdam na natin ang init. Sa tanghali, sa gabi, kahit sa loob ng bahay. Pero ang tanong, handa na ba ang tubig natin? Hindi lang ito tungkol sa init, tungkol ito sa patubig sa palayan, tubig sa komunidad, pagkain, kabuhayan at kalusugan. Ngayong tag-init, dapat sinusukat na ang water table sa ating mga water resources. Dapat alam natin kung saan sapat ang tubig at kung saan delikado kapag dumating ang tagtuyot o El Nino. At sa city naman, bakit kahit tag-init, bigla pa rin binabaha kapag umuulan? Isa sa dahilan, puro semento na. Hindi na nakakapasok ang tubig sa lupa. Kaya kapag umulan, baha agad. Kapag maaraw, sobrang init naman. Kaya dapat may plano, may water monitoring, irrigation schedule, drainage clearing, water harvesting, tree planting, cooling spaces, at water conservation. Hindi pwedeng kikilos na lang tayo kapag wala ng tubig. Tag-init na, wag nating hintayin na tagtuyot bago pa magplano. Handa na ba ang tubig natin? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Joseph at welcome ulit dito sa ating Buhay Sari-Sari BSS TV. Ang tambayan kung saan ang simpleng usapan pero totoong buhay ang pinag-uusapan. Ngayon, ang topic natin ay napapanahon, ramdaman ng lahat at hindi dapat baliwalain. Tag-init na, handa na ba ang tubig natin? Ramdam na natin ang init ng panahon, hindi lang sa tanghali kundi kahit sa gabi, mainit pa rin. Minsan kahit nakaupo ka lang, pawis ka na. Kahit nasa loob ng bahay, parang hindi na humihinga ang paligid. Pero ang usapan natin ngayon ay hindi lang simpleng mainit ang panahon. Ang pag-uusapan natin ay tubig. Tubig, patubig sa palayan, water table, El Nino preparation, urban heat, biglang baha kahit tag-init, kuryente, at ang kalagayan ng mga senior citizen. At may mga karamdaman. Dahil kahit tag-init, hindi lang katawan ang apektado ang bukid, palayan, pagkain, kabuhayan, kalusugan, kuryente at buong komunidad. Ba ang ating city at komunidad sa ganitong klase ng init? Kapag tag-init, unang naisip ng marami ay pawis, init at mataas ang electric bill. Pero para sa mga magsasaka, ang tag-init ay usaping patubig. Kapag kulang ang tubig, apektado ang palayan. Kapag apektado ang palayan, apektado ang ani. At kapag bumaba ang ani, apektado ang presyo ng pagkain. At kapag tumaas ang presyo ng pagkain, apektado ang bawat pamilya. Ang tubig ay buhay. Ang tubig ay kabuhayan. Ang tubig ay pagkain. Ang tubig ay seguridad ng komunidad. Kaya ngayon, panahon ng tag-init, dapat seryosohin natin ang tanong. Nasukat ba natin ang kalagayan ng ating mga water sources? Alam ba natin kung gaano kababa o kataas ang water table? Alam ba natin kung gaano karami ang tubig na available para sa patubig? Alam ba natin kung saan ang barangay na pinaka-vulnerable kapag tumagal ang tagtuyot? Dahil kung wala tayong datos, mahirap gumawa ng plano. At kung walang plano, ang mangyayari, wala ng tubig saka pa lang tayo magkukumahog. Bago tayo magpatuloy, inimbitahan ko po kayo sumali at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Sa ating Facebook page naman po, pakipollow na rin po para masabaybayan ninyo ang ating mga bagong video at updates. Bilang magkapasalamat sa inyong suporta at pagtangkilik, sisikapin ko po na makagawa ng mas makabuluhan, pakipakinabang at inspiradong content para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. God bless po sa ating lahat. Ngayon, balik tayo sa ating usapan. Ngayong tag-init, ito ang tamang panahon para kunin ang baseline ng water table ng ating mga source ng tubig. Ano bang ibig sabihin nito? Simple lang. Kailangan nating malaman kung ano ang kasalukuyang level o kalagayan ng tubig sa ating mga water sources. Lalo na ang inyong ginagamit para sa patubig sa palayan at pangangailangan ng komunidad. Bakit mahalaga ang baseline? Dahil kung alam natin ang normal na level ngayon, mas madali nating malaman kung gaano ito bumababa kapag tumagal ang tag-init o kapag dumating na ang El Nino. Kung hindi naman natin susukatin, paano natin malaman kung critical na ang sitwasyon? At kung hindi natin minomonitor, paano natin malaman kung alin ang dapat unahin?
Kung walang datos, paano gagawa ng tamang desisyon ang barangay, city, agriculture office, water district, irrigation group, at ang mga ahensya? Kaya panawagan ito sa ating mga namumuno. Ngayon panahon para mag-monitor, ngayon ang panahon para maglista, ngayon ang panahon para gumawa ng mga short-term plan, ngayon panahon para tingnan kung alin ang mga kailangan nating ayusin, linisin, palalimin, protektahan o paghandaan. Hindi kapag tuyo ng lupa, hindi kapag wala ng tubig, hindi kapag nagrereklamo na ang mga magsasaka, hindi kapag nagkakaubusan na ng tubig. Ngayon pa lang, dapat kumilos na. Ito ang kalagayan natin sa ating city ngayon. Napakainit ang panahon. Napakainit ang panahon natin dito sa Pilipinas. Ramdam na ramdam ang tag-init. Hindi lang sa tanghali, minsan kahit gabi, mainit pa rin. Parang hindi na lumalamig ang paligid. Ang mas nakakatakot ngayon, kahit panahon na ng tag-init, may mga lugar pa rin bigla ang bumabaha kapag umuulan ng malakas. Dapat pag-isipan natin ito. Bakit sa panahon ng tag-init may baha pa rin? Bakit kaunting buhos ng ulan, may mga kalsadang agad lumulubog? Bakit matindi ang init sa syudad kaysa sa mga lugar na maraming puno at lupa? Isa sa mga dahilan, sobrang dami na ng simento. Simento ang dating lupang tinatagusan sana ng tubig. Dahil puro simento na halos hindi na makapasok ang tubig ulan sa lupa. Imbis na sumipsip sa lupa, ang tubig ay dumadaloy sa kalsada, sa kanal, at kung barado o kulang ang drainage, baha agad. At hindi lang baha ang epekto nito. Mas lalang umiinit ang paligid dahil ang simento ay nag-iipon ng init sa araw. Pagdating ng gabi, ibinabalik nito init sa hangin. Kaya kahit gabi na, ramdam mo pa rin ang init. Kaya ang issue ng tag-init ay hindi lang simpleng mainit ang panahon. Ito ay usaping urban planning. Usapin ng drainage, usapin ng puno, usapin ng open space, usapin ng water absorption, usapin ng climate adaptation. Kung puro simento ang development, pero walang sapat na puno, walang maayos na drainage, walang rainwater catchment, walang permeable areas, at walang water conservation plan, na mas lalala ang init, mas bibilis ang baha, at mas mahihirapan ang komunidad. Kaya dapat pinag-uusapan natin ang water table, patubig sa palayan, paghahanda sa El Niño. Dapat isama rin natin ang tanong, ano ang plan ng ating city laban sa sobrang init at biglaang baha? May tree planting ba na hindi lang sa pang-photo ops? May urban greening ba sa barangay? May drainage clearing ba bago bumuhos ang ulan? May rainwater harvesting ba ang public building? May ordinansa ba sa water conservation? May plano ba para bawasan ang puro semento at dagdagan ang mga lugar na pwedeng tagusan ng tubig? Dahil kung hindi natin aayusan ng ganitong klase ng development, paulit-ulit lang ang problema. Sa tag-init, sobrang init. Pag umulan, biglang baha. Pag tagtuyot, kulang ang tubig. Pag malakas ang ulan, hindi naman masalo o maipon ang tubig. Kaya ang tunay na tanong, handa ba ang ating city, hindi lang sa init, kundi pati sa baha, tagtuyot, at kakulangan sa patubig, o kakulangan sa tubig? At kung pag-uusapan natin ang init, hindi lang ito ramdam sa labas. Ramdam na ramdam din ito sa loob ng bahay. Minsan buksan mo ang electric fan, pero imbis na malamig ang hangin na mararamdaman mo, parang mainit na hangin ang binubuga. At para kang nakalibreng sauna sa loob ng bahay, pawis na pawis ka kahit wala ka pa namang ginagawa. Daig mo pa ang nag-workout kahit wala ka lang may binubuhat ng mga weights. Nakaupo ka lang, pero tagagtak ang pawis. Ganyan katindi ang init ngayon. At sa may mga aircon naman, halos wala ng patayan, umaga, tanghali, gabi. Bukas ang aircon. Dahil hindi na talaga kaya ang init. Pero dito rin pumapasok ang isang pang problema. Habang isang bahay ay nagpapalamig gamit ang aircon, ang katabing bahay naman minsan binubugahan ng mainit na hangin mula sa exhaust ng aircon. Kaya yung kapitbahay na hirap na nga sa init ng panahon, nadadagdagan pa ng init na galing sa aircon ng katabi. Ibig sabihin, ang solusyon ng isang bahay minsan nagiging padagdag sa problema sa ibang bahay. At dahil sabay-sabay ang paggamit ng mga electric fan, aircon, refrigerator, water pump at iba pang mga appliances, mas tumataas ang demand sa kuryente. Kaya minsan, nararamdaman natin na unstable ang kuryente. Humihina, kumukurap-kurap ang ilaw, o nagkakaroon ng brownout.
Sa dami ba naman ng nakaplug ng pampalamig, mabigat talaga ang load sa sistema. Kaya ang usapan tungkol sa tag-init ay hindi simpleng mainit. Kaya ang usapan tungkol sa tag-init ay hindi simpleng mainit ngayon. Ito ay usapin ng city planning, usapin ng energy demand, usapin ng ventilation, usapin ng housing design, usapin ng puno at lilim, usapin ng paano ba natin papalamigin ang komunidad hindi lang sa sariling bahay. Kasi kung ang solusyon lang natin ay kanyang aircon, tataas ang konsumo sa kuryente, tataas ang bill, mas bibigat ang load sa power supply. At mas iinit din ang paligid dahil sa binubugang init ng mga aircon. Hindi lahat may kakayahan mag-aircon. Hindi lahat kaya magbayad ng mataas na electric bill. Hindi lahat may maaliwalas na bahay. Hindi lahat may puno o lilim sa paligid. Kaya dapat mas malawak na plano. Kailangan ng urban greening. Kailangan ng mas maraming puno. Kailangan ng open space. Kailangan ng maayos na airflow sa komunidad. Kailangan ng building design na hindi puro kulob at simento. Kailangan ng energy conservation. Kailangan ng stable power planning. Kailangan ng public advisory sa heat safety. Dahil kapag sobrang init, hindi lang discomfort ang problema. Pwede itong makaapekto sa kalusugan at trabaho, tulog, productivity, at gastos sa bawat pamilya. Kaya ang tanong natin sa ating mga namumuno, ano ang plano natin para hindi nilang tayo magtiis sa init? Ano ang plano sa urban heat? Ano ang plano sa kuryente kapag tumaas ang demand? Ano ang plano para sa pamilyang walang aircon? Ano ang plano sa mga lugar na halos puro semento at walang puno? At dahil sa tag-init nararamdaman natin ngayon, hindi lang panahon, sinyalis ito ng kailangan nating ayusin ang paraan ng pagpaplano ng ating komunidad. Hindi sapat na sabihing, tag-init kasi. Dapat itanong natin, handa ba ang ating city sa ganitong klase ng init? At habang tumitindang init, may isa pang bagay na dapat natin seryosohin, ang kalagayan ng ating mga senior citizen, ang mga kabayan nating may dati ng karamdaman. Kasi hindi pare-pareho ang epekto ng init sa lahat. Para sa iba, discomfort lang, pawis, inis, hirap matulog. Pero sa ibang mga senior citizen, may sakit sa puso, may high blood, may asthma, may diabetes, may sakit sa baga o mahinang katawan. Ang sobrang init ay pwedeng magpalala ng kondisyon. Hindi ito simpleng mainit lang. Health issue ito. Kapag sobrang init sa bahay, hirap huminga ng iba. Kapag kulob ang kwarto, mas lalong bimibigat ang pakiramdam. Kapag walang aircon, electric fan lang ang meron, at mainit pa ang binubuga, o saan sila pupunta? Sa ospital ba? Sa health center ba? O sa mall? O magtiis na lang sa loob ng bahay? Dito pumapasok ang tanong sa ating mga namumuno. May plano ba tayo para sa mga vulnerable kapag sobrang init ang panahon? Dumadami ang ating mga senior citizen. Marami na rin ang ating komunidad na may mga maintenance medicine. May mga chronic illness o may kahinaan na sa katawan. Kung ang city natin ay puro semento, kulang ang puno, kulang ang open space, at mainit kahit gabi, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Kaya dapat pag-isipan natin ang konsepto ng kulang spaces o mga lugar kung saan pansamantalang magpahinga ang mga tao kapag matindang init. Pwede bang gawing cooling area ang barangay hall? O pwede bang gamitin ang covered court kung may maayos na ventilasyon? O pwede bang magkaroon ng mga air-conditioned public eating area para sa mga seniors? Pwede bang maglagay ng water station sa public areas? O pwede bang may heat advisory system ang barangay? Pwede bang may lista ng senior citizen at may mga sakit na kailangang kumustahin kapag may heat wave o matinding tag-init? Kasi kung ang sagot lang ay pumunta kayo sa mall, doon kayo magpalamig. Hindi lahat may pamasahe. Hindi lahat malapit sa mall. Hindi lahat comfortable pumunta doon. Hindi lahat kaya maglakad sa init papunta sa sasakyan. At hindi rin dapat mulang ang pahinga ng tao laban sa init. Ang public health response dapat hindi nakadepende sa private spaces. Dapat may sariling plano ang city, barangay, health office, at disaster office para protektahan ang vulnerable. Kailangan ng heat safety advisories, kailangan ng shade public areas,
Kailangan ng drinking water station. Kailangan ng barangay level monitoring. Kailangan ng tree planting na tunay na inaalagaan. Kailangan ng urban planning na hindi puro semento. Kailangan ng emergency response kapag may heat exhaustion o heat stroke. Dahil habang umiinit ang panahon, ang unang tatamaan ay ang mahihina ang katawan, matatanda, bata, outdoor worker, vendors, driver, construction worker, magsasaka, at mga pamilyang walang sapat na ventilasyon sa bahay. Kaya ang tanong natin, saan ba talaga pwede magpahinga ang ordinaryong tao kapag hindi na kaya ang init? Hospital na lang ba kapag malala na? Mall na lang ba kung may pamasahe? O dapat may plano ang gobyerno bago lumala ang sitwasyon? Hindi dapat hintayin na may heat stroke bago kumilos. At hindi rin dapat hintayin na mapuno ang ospital bago gumawa ng mga cooling plan. Kung may disaster plan tayo para sa bagyo at baha, dapat may plano rin tayo para sa matinding init. Dahil ang init ngayon, hindi simpleng panahon lang. Ito ay usapin ng kalusugan, kaligtasan at karapatan ng tao sa ligtas na komunidad. Ngayon pag-usapan natin ang dapat itanong sa ating mga namumuno. Ano ang short-term plan habang mainit ang panahon? Una, water resource monitoring. Sukatin ang water table at i-monitor ang mga source ng tubig. Ikalawa, irrigation scheduling. Limitado ang tubig, dapat maayos ang schedule ng patubig para hindi nagsasapawan at hindi nagsasayang. Ikatlo, clearing at repair ng mga kanal. Kung barado ang daluyan ng tubig, sayang ang patubig. Kung may tagas, sayang ang supply. Ang ikaapat, rainwater harvesting. Kapag umuulan, dapat may paraan para masalo ang tubig, hindi puro baha lang. Ikalawa, water conservation advisories. Dapat alam ng tao kung paano magtipid ng tubig, hindi lang kapag krisis na. Ika-anim, heat safety advisories. Ano ang gagawin kapag may sintomas ng heat exhaustion? Ikapito, yung cooling spaces. Dapat may mga lugar ang ordinaryong tao para sa pansamantalang magpahinga kapag hindi na nila kaya ang init. Ikawalo ang coordination. Ang barangay, city hall, agriculture office, health office, disaster office, water district at irrigation group. Hindi pwedeng kanya-kanya. Ang init, tagtuyot, baha, at kakulangan sa tubig ay hindi simpleng problema ng isang bahay lang. Problema ito ng buong komunidad. Pero hindi sapat ang short-term plan. Kailangan din na ng long-term plan. Unang, urban greening. Hindi lang tree planting na pang-picture. Kailangan ng punong itinatanim ay aalagaan hanggang lumaki. Ikalawa, ang permeable space. Hindi lahat ng dapat semento, kailangan may lupa, halaman, drainage-friendly surface at spaces kung saan makakapasok ang tubig ulan. Ikatlo, ang watershed protection. Kung sira ang watershed, mahina ang water supply. Kung kalbang paligid, mas mabilis ang baha at mas mahina ang water recharge. Ikaapat, ang irrigation infrastructure. Kailangan ng maayos na patubig, lalo na sa mga palayan, agricultural areas. At ang ikalima, community level water storage. Hindi lang household drum o timba, kailangan ng mas strategic na water storage para sa barangay at farming communities. Ika-anim, climate response city planning. Kung magtatayo ng mga bagong development, dapat isaisip ang tag-init, dapat isaisip ang init, tubig, drainage, airflow, puno at baha. Ikapito, energy planning. Kung tataas ang demand ng kuryente tuwing tag-init, dapat may plano para hindi unstable ang power supply. Ikawalo, public health protection. Dapat may sistema para protektahan ang senior citizen, may sakit, mga bata, at may hirap na pamilyang walang aircon. Kasi kung wala tayong long-term plan, taon-taon nating ulit-ulitin ng parehong problema. Tag-init, reklamo sa init. Umulan, reklamo sa baha. Tagtuyot, reklamo sa tubig. Brownout, reklamo sa kuryente. Na may heat stroke sa kakikilos? Hindi dapat ganito. Dapat, bago pa lumala, may direksyon na. Balik tayo sa tanong natin. Tag-init na, handa na ba ang tubig natin? Ang sagot ay depende sa ginagawa natin ngayon. Kung walang monitoring, walang baseline, walang water conservation, walang irrigation plan, walang urban greening, walang drainage improvement, walang cooling spaces, at walang public health response, hindi tayo handa. Pero kung ngayon pa lang ay kumikilos na tayo, may pag-asa. Hindi sapat na sabihin mainit lang ang panahon. Ang init ng panahon ay paalala na kailangan nating ayusin ang ating
lungsod, ating tubig, ating patubig, ating kuryente, ating drainage, at ating sistema ng protection para sa mga vulnerable. Dahil ang tubig ay buhay, ang patubig ay pagkain, ang puno ay lilim, ang maayos na drainage ay protection, ang kulong spaces ay kaligtasan, at maayos na plano ay serbisyo. Kaya sa ating mga namumuno, ang tanong ng ordinaryong tao ay simple. Ano ang plano natin bago lumala ang tag-init, tagtuyot, baha, at kakulangan sa tubig? Ako si Joseph at ito ang ating Buhay Sari-Sari BSS TV episode. Tag-init na, handa na ba ang tubig natin? Maraming salamat po sa pakikinig. Kung may opinion po kayo, ilagay sa comment section. Usap tayo ng may respeto, may basihan, may malasakit. Hanggang sa susunod na tambayan, ingat sa init, uminom ng tubig, at huwag nating hintayin matuyo ang lahat bago tayo kumilos. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-like, share, follow, at subscribe sa ating YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Dito sa ating munting tambayan, simple ang usapan, pero tunay ang pinag-uusapan. Maraming salamat. See you next episode.